Hello, Pisces! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign and Venus. General reading para sa sign ng Pisces. Ito po ay para sa buwan ng Mayo. Kunin nyo lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapon nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan nang siyang makakarelate tayo. Pero naniniwala ako meron at meron dahilan kung ba't tayo napadpad dito. At malamang may mensahe dito na batay o naaayon para sa'yo. Chariot, energy ng Cancer, pero not necessarily, yung iba sa inyo siguro pwedeng relating with the Cancer, may issue with the Cancer, sorry Cancer kung nanonood ka dito, pwedeng nagtatalo ang passive aggressiveness ng Cancer at ng emotions ni Pisces. Pero itong energy na to in general, parang slow and steady. It's a Taurus season ngayon, and it could be an invitation for all of us, kahit ano pang sign ka, to move steady, to do something that would bring you success. Kung ano yung mga pinlano mo ng mga nakaraang buwan, ito yung parang building up that momentum. Ito yung panahon na yun. At Taurus season, early May is Taurus season. And maybe, for some of you, itong Pisces, itong energy ng chariot na ito is driving your chariot forward. Tignan mo, snail ang kanyang kalesa ba? Pero you are the driver of your own destiny, kumbaga. And you have that willpower, ang energy ni Pisces ngayon, having that willpower to drive that chariot or to drive that kalesa somewhere that you think will bring you success. I'm not yet sure if that success means sa love life o pwede din naman sa career, pero you are this energy of having that grit na or lakas ng loob or willpower to bring yourself to success, to bring your parang yung mga wishes mo para i-drive na siya forward at bigyan na ng katuparan ang mga iyon. Okay, getting out of a situation maybe that you felt so alone. Maybe in the most recent past, ay, nako, Pisces, galing na naman po tayo ng heartbreak, ganun po ba? Pero maganda ito, as having as your core energy, alam mo yun, handa ka nang mag-move on. Handa ka na umalis dun sa sitwasyon na nakapanakit sa'yo o sa sitwasyon na parang nanakit sa'yo for the longest time. Tatabi ko muna ang iyong core energy dyan, pero itong unang dalawang cards na lumabas, medyo hindi maganda ang vibe niya. Hindi maganda in a sense that kasi may nasaktan, may feeling na naiwan. Siguro pakiramdam mo, karamihan sa inyo pakiramdam nyo naiwan kayo, pakiramdam nyo ginost kayo, pakiramdam nyo kayo ay sinaktan. Parehas to upright, sinaktan. Ito naman ay parang ghosted, iniwan, left alone in the cold. Pero reverse mo nakuha, which is such a good sign kasi ibig sabihin, kakawala ka na doon. Kakawala ka na, maaaring may recognition na of that past hurt, of that situation na talagang namang mapanakit, nakasakit kay Pisces. At siya naman ay gagawa, lalo na chariot pa yung main energy mo, ikaw ay gagawa ng paraan para totally makalaya ka na doon. At sinundan pa yan ng Ace of Wands. Maganda kasi ang Ace of Wands is a new beginning. Parang forging something. O kaya parang gawin ko kaya to, simulan ko kaya to. Merong bagong ideya na nabuo at since chariot pa naman din yung main energy mo or core energy mo, something new will come to fruition or something new will be started. Parang magkakaroon ka ng epiphany o kaya parang realization na hindi ko deserve to. Kailangan ko nang umalis dito. Pwedeng yung iba nga sa inyo kasi nga naka-reverse na tayo, pwedeng yung iba sa inyo umalis na. Nagsisimula na ang inyong journey para makamove on. Kumbaga, nagmo-move on na. Mabilis ang mga pangyayari. Magiging mabilis ang mga pangyayari. Pwede yung iba sa inyo, yung ex nyo or yung most recent person na pinanggalingan nyo ng heartbreak, pwedeng magsisend pa sa inyo ng message. Pwede din naman na ini-stalk pa niya kayo. O kaya pwede din naman ay magta-try pa sila na i-win ka pabalik. Magta-try pa na makipagbalikan sa'yo. Pero may fire within you and desidido ka na magsimula ng panabago o pumunta sa isang sitwasyon na alam mong gusto mong puntahan or pumunta sa isang sitwasyon na tingin mo mas makabubuti para sa'yo at this moment.
Yung iba sa inyo kung nagbabalak na mag-travel, I feel na suswertehin kayo when it comes to the visa. Medyo mahal na siguro ang pamasahe ngayon, pero talagang malakas ang loob, lalakas ang loob nyo na totally pakawalan na ang sarili dito o totally kumawala na dito sa sitwasyon na talaga namang umipit sa inyo o nagbigay ng sakit para sa inyo. Ang isa pang nakikita ko dito, pwedeng martir, pwedeng parang gusto nyo pang itry, o pwede din naman na gusto nyo pang magpatawad. Kasi meron pang, yung iba sa inyo naghahanap pa ng closure eh, or naghahanap pa ng sagot. Parang bakit mo ginawa yun sa akin? Bakit mo ko sinaktan? And in the process of seeking answers, gusto mong papayag ka na kausapin mo pa siya ulit para lang makuha yung sagot na hinahanap mo. Ah, very ano din, interesting din kasi chariot yung card mo, di ba? Pwede kasi na magsisimula pa lang to late May, yung chariot. Yung parang ida-drive mo na yung kalesa mo towards a path na gusto mong simulan or gusto mo talagang gawin. Pero early part of May o kaya early part of May, maaaring nandito pa tayo, parang tinatambayan pa natin yung sama ng loob o tinatambayan pa natin yung parang heartbreak na nangyari sa atin. At dahil tinatambayan natin yun, alam mo yun, yung parang tinatamad ka pang kumilos, hindi ka pa handa na lumabas, you're not yet, halimbawa, yung mga friends mo sasabihin sa'yo na put yourself out there, mag-date ka naman, mag-meet ka, hindi ka pa, wala ka pa doon sa posisyon o wala ka pa doon sa mind shift na yun na gusto mo nang mag-move on. Parang siguro yung iba sa inyo, dating sa inyo, rebound lang yun. Gusto ko munang tambayan tong heartbreak ko. I know I have to get out of there someday, pero hindi pa sa ngayon. Pwedeng early part of the May, ay tatambayan niyo pa yung sama ng loob na yan at late part of May pa kayo parang matatauhan, magkakaroon ng epiphany para totally actionan yung gusto niyo ng pakawalan ng sitwasyon or gusto niyo ng palayaan yung sarili mo last part of May pa. Kasi ang maganda niyan, once you decide na totally get out of it at lakasan ng loob para palayain ang sarili, doon pa lang darating yung swerte na magtutuloy-tuloy ang swerte, kumbaga. Alam mo yun, the moment that you decide to leave it all behind, biglang may message ka, tatry kang i-win back, uh, itatry ka na suyuin, parang gusto ko pa ng sagot, um, hindi pa ako handa, at least in the beginning of May. Pero ang nakikita ko dito, hati eh. Darating pa sa punto na ano ka muna, parang ayoko munang kumilos, ayoko munang makipag-date, ayoko munang lumabas. Gusto ko munang i-nurse ang aking broken heart. Oo, broken heart. Tapos itong tower pa, lumabas under this Five of Pentacles reversed. Ang Five of Pentacles upright, sinabi ko nga kanina, you feel left alone. So ngayon, parang you would have that realization na parang bakit to ginagawa sa akin, hindi ko to deserve. Pwedeng may mga truths na masasurface o pwedeng in denial ka pa na bakit nangyari to. Yun nga, yung sabi ko kanina, you will try to seek answers, gagawin mo ang lahat para siguro magkaroon ng closure pero hindi siya mag-work. So, it would work by the time na magdesisyon ka na lumayas na talagang tuluyan, mag-explore ng bago, magkakaroon ka ng epiphany moment. Eh. Feeling ko nga end of May pa. O kaya, siguro June pa nga, umabot pa siguro ng June. At the moment na mag-decide ka, doon ka palang makakalaya doon sa tao na parang feeling mo soulmate mo na siya. Pero hindi eh, kasi hindi nag-work eh. Pwede din naman na sa ngayon, at least yung mga circumstances na meron kayo, hindi pa meant na magtagal kayo. Pero in the future, I'm not talking about this year ha, pero in the future as in 10 years from now or 20 years from now, dun yung marirealize na there's something between you na there's something special between you. Pero sa ngayon, sadyang may sakitan pa na naganap, may iwanan, may ghosting, or meron pang hindi pagkakaintindihan ukol sa mga bagay na hindi pa kayo nagkakasundo.
Meron din siguro na gawain o masamang isa sa inyo ay may bad habit. Example niyan, ano daw, addiction, work addiction, worse, gambling addiction o kaya drug addiction. Hindi pa nagpaparehab yung may addiction, and so yung isa nag-decide na it's time to leave the situation behind muna kasi it's not working. Pero in the future, pag magaling na, nakapagparehab na, dun pa lang siguro magkakaroon ng rekindling of that relationship. Pero sa ngayon, ano pa, at this point, nagkakasakitan pa. Hindi pa maganda ang mga pangyayari. Tingnan mo 'to, judgment pa ang under ng Eight of Wands. Ito yung sinasabi ko kanina na may mabilis na mensahe. So clarifying that is the judgment. I feel you would have your closure at the time na may sinimulan kang bago. Whatever this bago is, I don't know, travel, puwedeng changing work environment, yung iba sa inyo kasi puwedeng office mate niyo yung ex niyo na 'to na nanakit sa inyo. Actually, puwede ngang hindi ex, eh, puwedeng yung may connection lang kayo, parang nagkaroon ng attraction sa isa't isa, nagkaaminan, pero yung isa pala in a relationship or may sabit, basta may sabit. And yung sabit na yun, parang dun niyo na-realize na hindi siya magwo-work, it's not gonna work for us in the long run. Pero what would work for you in the long run is finding the courage to start that something new. Pwede nga yun, umalis sa trabaho, umalis na siya sa environment mo, pwede din naman na relocation, o kaya mag-start ka ng new project, creative endeavor, and yung new project na yun para magiging susi siya, para ma-distract ka o parang ma-realize mo na life is much better when I I don't focus on that heartbreak. Pero give yourself some time kasi pwedeng hindi mo pa yun mare-realize early on. Detachment, it's time to detach. This could be an energy of a person, Libra, Aquarius, Gemini, pero not necessarily those signs. This is an older person. Actually, pwede ding ikaw to eh, pero right now, I feel like it's another person. Pwedeng mas matanda sa'yo, pwedeng ate, pwedeng tropa. And itong tao na to, for some reason, feeling ko siya yung magpaparealize sa'yo na ang tanga-tanga mo, ganun. Siya yung magsasabi sa'yo na um, itigil mo na yan. At siya magiging paraan para ikaw ay parang ma-redirect sa isang path na kinakailangan mong pagtuunan. Hindi ko nakikita healing dito, pero uh, you'll get there. I think you'll get there perhaps with the help of this person. It could also mean na kung hindi mo maisip kung sino tong taong na to, yung ate, mas matanda, pwedeng boss, office mate, mas matanda sa'yo na matapang magsalita, brutally honest siya. Kung hindi siya other person in your life na makatutulong sa'yo para totally makalaya sa sitwasyon mo, this person could be you. This is an invitation for you to be honest with yourself. Ano yung mga katotohanan na hindi mo pa inaamin sa sarili mo? Ano pa yung mga katotohanan na dini-deny mo? Halimbawa, tapos na 'to, tama na yung katangahan na yan, ganyan, pero hindi ka pa fully, parang gusto mo pa ng sampal from universe na parang hindi totoo yan, magkakabalikan pa kami, okay pa kami. So, ano yung mga katotohanan na feeling mo ay hindi ni-deny mo pa sa sarili mo, o hindi mo pa maamin sa sarili mo? It's time to be honest with yourself. Puwede din naman na ito ay enerhiya ng ano, yun nga, bukod sa honesty with yourself, puwede din naman na parang righteousness, parang puwedeng yung iba sa inyo galit do'n sa ex na ito, galit kayo sa mga ginawa niya sa inyo, sa pag-iwan niya sa'yo, pero ikaw din yun nga, maging honest ka sa sarili mo, maging accountable ka din. Ano yung naging role mo para mag-continue pa itong perhaps toxic na relationship. You could be dealing with a Capricorn, pero this could also be a very, parang soul contract na hindi ka makaalis-alis. It could be a toxic relationship, parang kiss and make up lang, mag-away, kakabalikan, mag-away, magkakabalikan. Pero with the judgment here, this is an invitation. Parang feeling ko once and for all, tama na. Parang once and for all, wawakasan mo na. Kasi may re-evaluation dito pagdadalawang isip kung ano na yung mga nagawa mo in the past and saan ka patungo moving forward. Parang magiging malakas ang malakas ang
kumpiyansa mo o kaya willpower mo nga para wakasan na ito. Tigilan na ito. Uy! Message sa'yo, Oracle message para kay Pisces. Kung may narinig pala kayong mga ingay, pasensya na. Medyo, hindi ko makuha. Nahulog kasi yung isang card eh. Medyo active ang pets ng aming kapitbahay. Alright, Harvest, it's time for you to count your blessings. Harvest, take stock of what you have. Take stock of what you invested in. Pwedeng ito ay invitation sa'yo para i-revisit mo yung mga old friends mo, mag-reconnect ka sa friends mo, para magkaroon ka ng pagkakataon na enjoyin naman yung buhay and hindi masyadong mag-focus dito sa heartbreak na ito. Unang-una kasi reading mo talagang getting out of a heartbreaking situation. So harvest what you have invested. Know that you have done something good sa ibang tao. Hindi ko naman sinabi na singilin mo yung mga tao, ano nagawa ko maganda sa'yo. It's more of reconnecting with people na alam mo na you had a bond with. Kasi reconnecting with them, parang yung, alam mo yung magkakaroon ka ng breath of fresh air. Hindi lang yung problema mo yung iniisip mo, kundi magkakaroon ka ng parang inventory ba, na life is good, magkakaroon ka ng inventory ng mga magagandang bagay in your life, and as a result, magiging mapapasalamat ka na lang na this is the things na I should be grateful for. And there's more to life than wallowing over, spilled milk or wallowing over a past relationship that did not work. Kasi actually, maganda talaga, nasa iyo yung susi para totally maka-move on ka. Kasi magkakaroon ka ng epiphany, tas chariot pa yung main energy mo, tas meron pang swerte dito na padating, pwedeng itong taong to ay sagabal doon sa swerte na yun, pero ikaw mismo ay magkakaroon ng realization towards the right path that you can take. Okay? So, iwan ko na yun doon, Pisces. Salamat sa pagbisita. Sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!